Alright, so what's up mga man? Bali ngayon tayo ay magkakabit ng dual horn kay Nardo dyan sa NMAX natin. So, ayan. Para may malakas naman tayong busina kahit papano, diba? So, ngayon ang mga kailangan natin, ito. So, bali itong kailangan natin, unang-una itong halo switch. Yan. Para gumana yung dual horn natin. Yan, pinaka-importante to. Ayan, syempre yung busina natin, yan. Yan yung nakalagay, kaso mas trip ko yung tunog nito. Tunog jeep, mas malakas. And fuse holder and relay, kasi lalagyan natin ng relay itong businang to. Yan. So, una natin, so bali sundan nyo lang yung gagawin ko. Habang ginagawa ko dun ko na rin i-explain kung ano yung gamit ng mga gagamitin natin para sa ating dual horn. So yan, let's go. So yan yung original nating busina, di ba? Yan, saglit tanggalin muna natin mga. Yan yung original nating busina. And ito yung connection niya. Tignan, salpak natin. Kahit baliktaran yan. Tapos busina natin. Yan o. O, diba? Ngayon, ang gagawin natin, tanggalin lang natin yan. And ang kagandahan dito sa gagawin natin, wala tayong puputulin na wire. So, yan. Kung wala kayong tester, itong pwede nyo maging palatandaan. Nakikita nyo yan, yung kulay, yung color pink. Yan yung sa horn switch natin, yung busina. Itong kulay red, yan o. Kulay red ba yun o orange? Ay, kulay brown ata yan. So, yan. Yan naman yung positive. So, yung positive ng busina natin, constant yan. Once na inon mo yung ignition, may kuryente na agad yan. Ang nagko-control, ang nagpapagana sa busina natin, ito. Itong kulay pink. Once na pinindot mo yung horn switch mo, ito. Once na pinindot mo yan, maglalabas yan ng negative, papuntang busina, tsaka siya tutunog. Alright. So, ang pinakauna natin gagawin, kailangan natin kunin yung common nitong halo switch. Yan. So, dito. Ingatan nyo kung magte-tester kayo dito sa motor. Kasi pag na-fuse yan, magbubukas pa kayo ng hood. Ay, hood. Dito, bubuksan nyo pa yan para mapalitan yung fuse hood no? Tignan nyo, on natin. Diba yung kulay brown kako or kulay red, yun yung positive. Yan no? Yan yun, yung kulay red or kulay brown yan, brown. Tignan nyo, yan positive Once na inon mo yung susi mo, meron na, yung ignition mo meron na. Ito yung sa busina, tignan. Lipat natin yung tester sa positive. Ground yan. O, di ba wala pa. Ngayon pag binusina ko, magkakaroon yan ng kuryente. O, di ba? Yun. Yan. Magbabato ngayon ng negative yan pag binubusina mo. Kaya tumutunog yung busina natin. Yun nagpapagana sa ating busina. So ngayon, ano na tayo? Kukunin pala natin yung common nito. Itong halo switch. Itong halo switch na to, pinaka-importante lang itong tatlo. Yan. Kasi andyan yung magko-connection para sa ating dual horn. Itong dalawa na nasa gilid, indicator lang yan. Tignan nyo, tester natin. Yan yung tester natin. Oh, di ba? Umilaw lang siya. Indicator lang yan ng halo switch, kahit baliktaran yan, iilaw yan. Oh, yan di ba? Oh, di ba? Indicator lang yan.
Ito ang kailangan nating tatlo. Cut muna natin yun kasi hindi ko trip yung kulay green. Hindi natin gagamitin yan. So, balik tayo dito. Bale, manghihiram lang muna tayo ng kuryente sa positive. Ito na ba yun? Ito. Kumuha na lang din ako ng socket para ma-shoot dyan kasi gagamitin natin yan mamaya. So ngayon dito sa Halo switch natin, una nating hanapin yung pinaka-common nya, yung papasukan natin ng positive. Kasi yun yung magko-control sa ating Halo switch pag pinipindot or nire-release mo siya. Ayan. So pag bubuksan mo to, makikita mo yung mga letters dyan. Hanapin mo lang yung letter C. Ano ba yun? Ayun, letter C yung pinakataas. Kasi itong isa, NO normally open and NC normally close. And yung 1, 2, yun yung indicator. So letter C lang hanapin mo dyan. Balik na natin. So yung pag ganyan, yan. So yung letter C, itong yellow, yan. So yan ang pinaka-common. So tatap natin siya ngayon sa positive. Yan. Tignan nyo, tester natin. Ground, yan. O, di ba may kuryente na agad yung isa? Hindi pa natin pinipindot. Pag pinindot natin yan, lilipat yung kuryente sa kabila. O, yun. Namatay, di ba? Nalipat siya dyan. O, yun. Nagsasalitan lang yan ng kuryente. Yan. Pag nirelease mo to, lilipat ulit sa kabila, sa pinakauna. Yan. Yun lang, nagsasalitan lang yan ng kuryente. Yan ang gamit ng Halo switch. O, di ba? Ngayon, i-connection na natin yan dyan. Pero, saglit lang ha. Dito ko kasi lalagay yung Halo switch ko eh. Dito. Dyan. So, nagbutas ako dyan. Dyan ko ilalagay. Total, nahanap naman na natin yung common nya, which is yellow. Lalagay ko na dyan. Para matansya ko rin yung wire na gagamitin. Kung gaano kahaba. Lakas ng ulan mga man. Pinatila lang natin. Para magkaintindihan tayo. Masyado kasing maingay. Hindi marinig yung audio ko. So, balik na tayo sa ginagawa natin. Bale, maglilinya tayo, 'di ba? Etong positive papunta dito sa common ng Halo switch. Yan. Itong mga socket na 'to pinagkukuha ko lang. Yan. Para hindi na tayo magkakat ng wires. So, yan. Itong wag nyo munang tignan yung white. Wala yan. Itong red kayo mag-focus. So yan, ililinya na natin siya. 'Di ba ito yung positive, yung kulay brown. Ililinya ngayon natin yan dito sa kulay yellow. Yan, yung kulay red yan. Yan, yung kulay red. Yan. So testing ulit natin ha. On natin yung ignition. Yan, naka-on na. Tester, i-ground. Positive ba dyan? Yun, positive. Tapos positive, yan. So saan na yung positive dito? Ito, yung green. Yan o. Pag pinindot mo, lilipat sa kabila. Yan. Yan o. Naglalaro-laro lang. Yan ang principle ng Halo switch. Yan. Palipat-lipat lang yan. Yan.
So ang next naman nating ililinya yung papunta na sa busina. So ang gusto ko kasi pag naka-release yan, ang magagamit natin yung loud horn or yung compact horn. Yan. Pag pinush natin, ang magagamit natin yung stock horn. Yan. So yan, hanapin natin kung ano yung umilaw. Ito white, sakto white. So ito saktong white, oh. Taypan muna natin. Ang gagawin muna natin kung ano kung walang relay yung lalagyan nyo ng busina. So ganito yung connection, sundan nyo lang to kung ayaw nyong lagyan ng relay yung busina ninyo. So yan, pag nakapush yan may kuryente. Pag ni-release natin, mawawala. Oh, yun. Push natin yan. Sabay ang dugtong yan, ito rin. Yan, saktong puti rin. Taypan lang natin. Ngayon, saan na yun? Itong white na to, kailangan nating maglagay ng socket para maipunta natin dyan sa horn natin. So hanap tayong socket. Ito, yan. Series lang din natin dito. Grabe yung ulan naman kanina. Ito, papunta na dyan. Yan. Papunta na dyan. Ngayon, kuha ulit kayo ng socket. Papunta naman dito sa horn switch. So, hanap ulit tayong socket. Yan, oh. So, ito, lagay din natin dyan. Yung nail. Yan. Tapos, lagyan natin ng series. Tapos susut natin dito. Iya, yan dyan. So may na tayo, stock horn. Tignan nyo. Diba, pipindutin ko yan Ibig sabihin, dumaloy na yung kuryente dyan, papunta dyan. So pag busina, yan. Diba nagbusina na. Ngayon, i-release ko yan tanggalin na. Oh, nag-release, di ba? Busina natin. Busina natin. Oh, wala. Wala, di ba? Hindi magbusina. Kasi lumipat na dito sa isa yung kuryente. Tignan niyo. Oh, andyan na yung kuryente. Itong kuryente natin, papunta na to sa kabilang busina natin. Lilinya na natin yan. So, ang mangyayari ngayon, ito hindi muna natin titaypan to kasi magsisiris tayo dyan papunta sa kabilang busina. Yun. Bale, paganahin muna natin lahat bago ko iayos. So next, ito itong busina natin. Yan. Yeah. Yun, no? Kapag compact horn pala, may positive, negative. Yan, positive, negative. So, di nyo pwedeng mapagbaliktad yan kung hindi ito tutunog. Yan, let's go. Alright, so nalagyan na natin siya ng socket, mga man. Yan. Ihanapan na lang natin ng placing to.
Dito na lang siguro dito. Nakaganyan. Yan. So yung positive natin, anong kulay yun? Kulay green. Ayan, positive. Negative yung kulay red. Yan. Okay. Ayos muna natin. Ulan na naman. Yan, no? Saktong sakto. Ganyan muna pansamantala. So kulay red, kulay red yung negative, di ba? And kulay green yung positive. So yan. Bale, ang gagawin natin ngayon, magsi-series tayo diyan sa negative papunta dito. Papunta dito sa horn switch. Yan. Papunta dyan. Kasi yan yung busina natin eh. Tapos teka, medyo mahaba. Saglit. Ito na lang dito. Sakto lang, sakto. Yan, sakto to. Paganahin muna natin. Di ba yan na yung sa negative natin? Ayan. Bali yan, pangat dito. Yan yung kulay pink, yung sa busina horn switch. Itong kulay green, lilinya natin yan dito. Papuntang positive dito sa kabila. Yan. Yan. Papuntang halo switch. Yan. So testing nga natin, on natin ignition. Yan. So push natin, pag naka-push, stop horn. O yan, stop horn. Pag naka-release, ito, itong loud horn. Yan o. Wala pang tunog kasi hindi pa natin lagay natin to. Yan, try natin kung ano tunog. Yun o. Yun o, guwapo. Yan o. Pindot, stop horn. Release, loud horn. Yun. So yan na yun. Yan na yung connection ng ating dual horn. O, diba? Dali-dali lang. Yan. So kung ganyan yung gusto nyong connection, kung ayaw nyo maglagay ng relay, okay na yan. Bali, ayos nyo na. Ngayon, kung gusto nyo maglagay ng relay, magbabago tayo ng connection dito sa busina. Bale, mag-iiba tayo ng wirings kasi gagamit tayo ng relay. Yan, 40 amperes na relay. Yan. So yan. Yan. Yan lang ang connection nya. Wala kang itatap, I mean wala kang ikakat na linya. Yan. Ito lang, tignan nyo yung pinagkuhanan natin ng linya. Yan lang dalawa, yung stock horn, yung stock switch, stock wirings ng busina lang yan. So, kung maglalagay ka naman ng relay sa iyong loud horn, panoorin mo pa to. Pero kung hindi ka na maglalagay, sige, pwede ka na hindi, manood ka pa. Yan. So, off muna natin para hindi mag-ground. Tanggalin natin to. Tanggalin natin yan. Bale, tatanggalin mo lahat ng connection dito sa loud horn mo, yung sa mas gusto mong palakasin na busina. Ngayon
Ang gagawin natin dito, ito dyan na yan. So yan na yung connection yan. Tapan na lang natin. Yeah. Madali lang to, bale papadaanin lang naman natin sa relay para mas malakas siya. So wala ka nang gagawin dyan sa halo switch, or ayos na lahat ng wirings dyan. Wala ka nang gagalawin dyan. Ngayon, saan na yung relay natin? Ito. Pag gagamit kayo ng relay, kailangan nyong mag-linya papuntang baterya para dito sa live wire, or yung 30. Kuha tayong relay. Yan, no? Nakikita nyo yung mga number dyan. Yan. Yan, no? So yung number 30 dyan, yun yung live wire. Yung 87 and 87A, yun yung output. Yung 86 and 85, yun yung positive and negative. Yun yung magti-trigger lang ng relay para gumana. So pwede nyo mapagbaliktad yung 85 and 86. Kahit baliktaran yan, okay yan. Ang hindi nyo pwedeng mapagbaliktad, pwede rin mapagbaliktad yung 87 at 30. Pero sundan nyo na lang tong diagram na gagawin ko, itong pag-wirings natin dito, para hindi na kayo malito. So ang mangyayari ngayon dyan, ang gagawin kong positive dyan yung 86, ito. Yan. So diba ito yung manggagaling sa halo switch natin. Yan. Dito natin ko connection yan ngayon. Dali lang to, sundan nyo lang para mas maganda yung tunog ng busina natin. Diba may na-connection na tayong dalawa. Ito namang 85, yan o. Pag ganyan yan eh. Pag hindi nakasakit, nakaganyan yan. Yan. So yung 86, dyan papasok yung positive galing halo switch. Yung 85, papunta yan dito. Kukunin natin yung linya netong sa horn switch. Maglilinya ulit tayo dyan. Kukuha tayong wire. Ito na lang din, sobra. So pwede na nating tapean to. Pwede nang tapean to, hindi na natin gagamitin to. Ngayon, papunta to sa 85 ng relay dito. Saan ba natin pwedeng ilagay itong rito? Papunta ang 85 ito. So testing natin kung pwede na siya. Kung pwede na yung relay natin. Yan. Yan o, naka-release. Ibig sabihin para sa loud horn. So pag binusina natin, dapat may respond tong relay. Lilitak yan. Tuk tuk, gaganon. Yan o. Naririnig niyo yan? Yan o. Tuk tuk tuk, gumaganon. Ibig sabihin ayos na yung connection natin dyan. Hindi pa yan tutunog kasi wala pang connection. Ito yung para sa output.
Pag magre-relay kayo, pinaka-importante diyan lagyan niyo ng kuryente itong live wire. Kasi kung walang kuryente itong live wire, kahit lumilitak yung relay, hindi yan tutunog kasi dito yung magbibigay ng power. Tignan nyo. Kuha tayong live wire. Yeah. Diyan napapasok yung paggamit natin ng fuse holder. Ang amperahe niya 20. Palitan natin ng 15 yan. So yan. Tanggalin muna natin yung fuse para hindi mag-ground. So yan. Connection na rin natin. Pag maglilinya kayo ng live wire, siguraduhin nyo yung hindi na iipit. Kasi pag dumikit sa bakal dyan, sunog. Lalo pag wala kayong fuse holder na nilagay. So napaka-importante ng fuse holder. Lalo pag maglilinya kayo ng galing sa live wire. Kasi yung live wire kahit walang susi, kahit naka-off yung motor mo, may kuryente yan. Kaya yan ang pinaka-secure nyo pag naglalagay kayo ng accessories. Kung ayaw nyong kunin sa ignition. Yeah. So ito ipit lang natin to sa positive. Luwangan lang natin yan. Luwangan mo lang yung positive. Tapos ipit lang natin yan. Mas magandang gumamit kayo ng ganyan, yung battery lock, para di na kayo magkakat ng mga wire. Yan, secure nyo lang ng maayos ha. Yan, nailinya na natin yung fuse holder. Saan natin to pwede padaanin yung di maiipit? Dito siguro. So yan na yung live wire natin. Siyempre wala pang kuryente kasi wala pang fuse. Ayan, lagyan natin ng fuse. Yan, nalagay na natin yung fuse niya. Dapat may kuryente na yan. Yun oh, may kuryente na. Yan. Live wire yan. Ngayon, itong live wire, nililinya natin sa 30 yan. Dito. Yan. Tapos itong yung 87 and 87A, pwede nyong pagsamahin yan kasi output yan. Yan. Testing nga natin. On natin yung ignition. Pag binusina to, that meron na. Yun oh. Oh, di ba? Output na lang kulang. Ngayon to, maglilinya tayo papunta dito sa positive. Yan. 'Di ba yung kulay green nito? Positive yan. Lilinya mo lang yan dyan. Yun. Ganyan muna pansamantala. Then itong kulay red, 'di ba yan yung negative natin? Ngayon, hindi mo na isi-series to papunta sa horn switch. Hindi na ganon. I-ano mo na lang to, iba-body ground mo na lang to. So ito, may inabang na ako kanina. Ayan. Ito. Ground to ng ano, may driving light natin, naki-series na lang ako yan. Nilagyan ko ng socket.
So tanggalin na natin to. Ito papalit natin dyan. Ground yan eh. Yan. Yan. Nakakabit dito sa dito. Naka-ground siya dyan. Naka-ground. Yan. Sa tornilyong yan. So yan, ayos na. Gagana na yung dual horn natin with relay. On natin yung ignition. Yan. Yung stock horn muna. Push mo yan para sa stock horn. Stock horn. Release mo para sa loud horn. Yun o. Saan na ba yung trompeta natin? Yung trompeta. Para tunog jeep tayo. Yan. Stock horn. Poop. Loud horn. Alright, ayos na. So, iayos na lang natin yung wirings na yan para hindi dugyot tignan. Alright, so yan na mga man, naiayos na rin natin. Pinalutan natin ng wire loom para magandang tignan kahit pa paano. Ito na lang kung saan natin ilalagay ito. Siguro dito na lang sa bandang baba. Yan. Alright. Sa pa testing. Yan. Ignition. Yan. Pag naka push, yan. Stock horn. Yan. Pag naka release, loud horn. Lakas, hayop. Alright.